Mahilig ka rin bang kumain ng tilapia? Isang klase ng isda na popular dito sa atin sa Pilipinas. Malasa at malinamnam na ulam sa hapagkainan. Subalit bakit nga ba sinasabing dapat mo itong iwasan? Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng balitang ito? Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin at ating mas kilalanin ang isdang ito na dapat mo raw iwasang kainin at ang mga kaalamang nakapaloob rito. Prito, pinangat, ginataan, at sarsyado. Ilan lamang ito sa mga sikat na luto ng isdang tilapia. Isang uri ng isda na popular sa buong mundo dahil sa malinamnam nitong lasa at presyong abot kaya ng masa. Ang tilapia ay kabilang sa mga klase ng isda na madalas ngang mabuhay sa mga tubig tabang o mga brackish water, na ang ibig sabihin ay tubig na nagtataglay ng konting alat o salinity, tulad ng ilog, lawa o mga fish ponds. Ang tilapia rin ay bahagi ng mga sinaunang kasaysayan, lalo na nga sa sinaunang Ehipto. Ito ay pinaniniwalaang simbolo nga ng muling pagsilang at pag-asa. Ang mga isdang tilapia ay mayroong matitigas na mga palikpik at mga malalaking kaliskis. Batid mo rin ba na sa ibang bansa ay malaki pala ang tulong at pakinabang ng isdang ito upang mapigilan ang mabilis na pagkalat ng malaria, sapagkat kanilang kinakain ang mga itlog o larva ng mga lamok. Batid mo rin ba na mayroong kulay pulang tilapia na maaaring mabuhay ng hanggang 9 na taon? Ito ay ang tinatawag na Red Nile tilapia. Kadalasan ding inaalagaan ng mga tilapia kasama ng mga hipon dahil pinaniniwalaang perfect silang kombinasyon, lalo na nga sa mga fish ponds. Ang China ang siyang pangunahing producer ng tilapia sa buong mundo, na halos 1.3 million tons ang ine-export sa bawat taon. Sinundan naman ito ng Egypt na 0.5 million tons sa bawat taon. Ang masarap na isdang ito at madaling ang lutuin ay bakit nga raw dapat na iwasan? Ayon sa pag-aaral sa US, ang isdang tilapia raw ay isang klase ng isda na mayroong mababang omega-3 fatty acids. Bagkus ay mataas naman ito sa omega-6. Ngunit ano naman nga ba ang ikinasama nito? Ayon kay Fia Batwa na isang nutritionist dietitian, ang isdang ito na tilapia ay mababa nga sa omega-3 at mataas sa omega-6. Isang pagkaing maaaring magpalala sa mga inflammations at pamamaga sa bahagi ng ating katawan, at maaaring magpalala rin sa mga taong mayroong dinaranas na diabetes. At dahil isa nga ang China sa pangunahing source ng mga frozen exported tilapia sa buong mundo, ay napabalita rin na ang ilan sa mga ito ay mayroong hindi maayos na pagpapalaki at pinapakain nga ng mga dumi buhat sa hayop na maaari ring hindi ligtas para sa mga tao. Ang pagkain ng tilapia ay hindi naman masama, basta huwag lamang itong araw-arawin. At idagdag pa nga na karamihan nga ng mga tilapia dito sa Pilipinas ay sariwa naman at bagong huli. Isang paalala na lagi nating tatandaan na ang lahat nga ng labis ay maaaring makasama rin. Kung kaya naman, huwag araw-arawin ang pagkain ng tilapia. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga isda na maaaring mahuli sa disyerto? Opo, tama ang inyong pagkakarinig, sapagkat mayroon talagang natatanging isda na maaari mong mahuli sa kalawakan ng disyerto. Ito ay ang isdang tinatawag na langfish. Hello, what's up? Your best here.
Kaya naman halika dahil sa videong ito ay tatalakayin natin ang isang natatanging isda na maaari palang mahuli sa mainit, malawak at tuyong disyerto. Ang mga isda o fish, gaya ng ating pagkakaalam, ay nabubuhay lamang sa tubig o sa mga mamasa-masang bahagi ng lupa o putik. Ngunit mayroon pa palang isang klase ng isda na mayroong kakayahang sa tuyong disyerto, partikular pa nga maaaring makuha. Ang lungfish ay kabilang sa pamilya ng mga isdang dipnoy. Mayroong 6 na klase o species nito ang pininiwalaang matatagpuan sa Africa, South America at Australia. At hindi gaya ng pangkaraniwang isda, ang mga lungfish ay binansagan nga sa pangalang ito sapagkat sila ay literal na nagtataglay ng 2 baga, katulad din nating mga tao. Ang mga isdang ito na lungfish ay kadalasan naman talagang matatagpuan sa katubigan o sa dagat. Subalit sa mga kontinente na mayroong mainit na klima at mahabang panahon ng tagtuyot, maaaring ang mga anyong lupa ay natutuyot na karaniwang pinaninirahan nga ng mga isdang lungfish. At upang mabuhay, kinakailangan nilang mag-survive sa mainit at tuyong disyerto sa ilalim ng mainit na sikat ng araw at walang tubig. Ang mga isdang lungfish ay mga omnivorous na isda na kumakain ng insekto, iba pang isda at maging mga damo. At di gaya ng ibang isda, madali lamang silang mabusog sapagkat wala silang tiyan katulad ng pangkaraniwang isda, kundi isa lamang intestinal spiral valve. Sa panahon nga ng tagtuyot o tag-init, kinakailangan nilang maglakbay sa malawak na disyerto upang makahanap ng lugar na mayroong tubig. Sa mga panahong ito ay nagagawa din nilang mag-adjust unang kanilang mga katawan at mga internal organs. May kakayahan silang pahinain hanggang sa 60% ang bagal ng kanilang metabolismo upang hindi agad sila magutom. Maging ang mga moist mula sa disyerto ay kanilang kinokolekta sa gabi upang kanilang magamit sa pagpapanatili na mamasa-masa ang kanilang katawan. Kaya nga nakakatuwang isipin na sa mga panahong katulad nito ay sa mga disyerto kadalasang nagtutungo ang mga mangingisda upang manghuli ng isdang lungfish. Batid mo ba na para ring tao ang mga isdang ito na mayroon palang kakayahang mabuhay ng mahigit sa 90 taong gulang? Kagaya na lamang ng lungfish na matatagpuan sa Shedd Aquarium sa Chicago na umabot na nga ng 95 years old. Kaya naman kung sakaling makakita ka ng nangingisda sa disyerto ay huwag ka nang magtataka dahil posible rin talagang makahuli sila dito ng isda. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.